Breaking news po mga kababayan, nako po, Trillanes pahiya. Binakbakan ni Marcoleta. Totoo kaya ito mga kababayan? Sabi nyo, ex-senator Trillanes naghain ng panibagong reklamo versus 18 ex-marines. Nako po mga kababayan, ano na naman ang pasabog ni Trillanes? Panoorin po natin. So ngayong umaga po ay muli ako magpa-file ng cyber libel charges laban dun sa 18 ex-soldiers. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press call a few weeks ago. So bawat interview na lalabas sila, maka-expect sila ng kaso laban sa kanila. Yun po. Na yun nga, na nagbigay ako ng pera sa ICC, na tumanggap ako ng mali-maletang pera at kung ano-ano. Lahat ng minensyon nila about me doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang press con, doon sa kanilang mga subsequent interviews, bawat isang occasion na lumabas sila at nagsalita at nagbigay ng kasinungalingan, lahat ito Sir, camera please. Sir. doon sa akin talagang it's a lie, di ba? And they know that. Ngayon ito ang importante, within the next few weeks mabubuo na yung picture kasi may mga dati silang kasamahan na naalukan ng pera para lumabas. So, within the next few weeks, mabubuo na yung kwento na ito. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at malapit na magsabi ng totoo. Sir, yan po yan. Ilan po yung mga sinasabi niyo na alukan din na mga kasama nila? Ayan na sinasabi ni Trillanes, malapit na daw bumaliktad ang 18 na Marines. Naniniwala ba kayo mga kababayan na malapit nang mapalambot ni Trillanes ang 18 na Marines na pawang nagsisinungaling daw at walang katotohanan ang mga paratang nila? Mga kababayan, itong sinasabi ni Trillanes, panoorin pa natin. At least 5 yung no mga dati nilang mga kasamahan. So inalukan din ng pera para lumabas. Pero hindi nila tinanggap. So yun ang dito. Sir, nasa active pa po ba yung 5 na ito, sir? Or mga retiryado lang? Meron nasa active, merong mga retired din. Sir, tatayo po sila against this 18 people? We'll see. I will not preempt their moves. Pero dito sa 18 na to, may mga umamin na talagang wala silang alam. Ayan mga kababayan, sabi, may mga umamin na daw na wala silang alam. Naku, totoo kaya itong mga sinasabi ni Trillanes? Ano naman ang sinasabi ng mga komento? Ugok ka Trillanes, sabi ni Beng Beng 8482. Madel Istin, wala nang naniniwala sa iyo, even myself. Tumanda na lang ako, never mong nasagot yung 16 times visit sa China. Namatay na lang si Juan Ponce Enrile. Hindi nalaman ang nag-issue noon sa Scarborough Shoal, kaya magulo, namatay na lang si Pinoy. At sinabi na noon na si Pinoy na nagsabi ka, pero yun pala, doon ka na sa China, kaya di magkatugma. Now, same issue na naman, ang dami ng issue. Ang dami mong issue, sabi ni Madel. Sa sobra ng mga ambisyon nyo sa politika, ang gulo na ng mundo, ito pa rin ang isip. Interesting na mapera kasi itong kalaban. Ha 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 ha. Sikat na sikat since 2012 pa mga mainstream media. Pag siya naku dyan agad, kaya magtaka ka na lang kung anong power. Hehehehe. Hindi naman nananalo sa city niya, pero mga media, Diyos ko, para linta mawalan ng tunay na journalism ang Philippines, nakakasad lang. Magmula naman sa kung ano ang
issues sa Marines na yan. Bakit kasi ayaw imbestigahan or ipatawag ni Ping Lacson? Ano bang logic ng mga tao ngayon? Ipatawag doon or mag-hearing, malaman doon kung may mali, kaysa ganyan magsalita yung kabila, doon naman sa isa ganun din. O, tignan nyo. Bilib ako kay Trililing, lumalaban talaga. Siya ng patas. Wow, mga tangalista ito. Gusto ng kasuhan, pagbigyan niya talaga. Good luck na lang sa 18 Marines. Nasilaw sila ng pera. Halata kasi mga statement nila. Hindi kaparehas ang testigo kay Atong ang halaka. Mga tangalista ito. Trillanes kakasuhan ang 18 Marines. Naku po mga kababayan. Mabuhay ang Senator Trillanes. Naku po, mabuhay daw si Trillanes. Pag nagkataon sa 2028, maraming magtatago, malamang isa na yan, halaka, mga kababayan ko. Yari na. Okay, kaya nabubuo na yung picture dito. At tinuturo nila kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nagdidikta kung ano yung sasabihin nila. Yan po yun. Sir, sino po ito, sir? Hindi ko na lang muna sasabihin kung ano yung source ko, basta mababalitaan nyo na rin lang yan within the next few weeks. Kasi recently lang nagpapasok sa NBI. Ha? Kasi nung like last week, nung within Marines na ipapapos sa NBI. Oo. Kasi tinitestify nila na totoo yung mga nasa affidavit. Walang ganun. Nabasa niyo ba yung pinirmahan nila, Ate David? No sir, but we appear in the NBI sir. They appeared sa NBI twice. Yung pangalawa, di ba, in-interview sila individually. So, nakita nyo na yung pinirmahan nila doon? Hindi pa. So, darating tayo dyan. Basta't may mga umamin na hindi nila alam kung ano talaga yung mga isinulat doon sa original affidavit nila. Ayan mga kababayan, sinasabi ni Trillanes, marami na daw bumaliktad, marami na daw nagsabi na wala silang alam sa sinulat sa affidavit. Halaka, totoo kaya ito mga kababayan ko? May naniniwala pa ba kay Trillanes? Halaka. Yun po Pero yun. kasi first clarification mga Legal or yung mga Ito nga pagkakataon nila. Kung nagsasabi sila ng totoo, hindi dapat wala silang ipinangangamba. Di ba? Ganun lang yan. Ako, I've been in this road before. May mga allegations ako. Di ba, nilabas ko sa media. Kinasuhan din ako. E di doon ko nilabas yung aking ebidensya. E di ngayon, na-dismiss na ang karamihan. Mga kababayan, nakita nyo po, oh, di ba ang daming sinasabi ni Trillanes dati na hindi siya nakikipagkita, hindi siya nakikipag-usap sa ICC, pero naka nadula si Boying, ayun umamin. Akala ko ba hindi ka nakikipag-usap sa ICC, but nung nakaraan umamin ka, tapos sasabihin mo ngayon sinungaling ang mga Marines. Sabihin mo bumaliktad na, halaka, yari na. Sino kaya? May naniniwala pa ba kay Trillanes? Halaka. Diba? So ito yung pagkakataon nila. Kung nagsasabi sila ng totoo, di ito yun. Dapat wini-welcome nila. Sir, just for clarification, kasi nakatanggap kayo na ito sa 18 Marines na gusto ng Uruguay. Yun po ba information na yun ay natanggap nila after nila mag-appear sa NBI? Yes. So yun po yun. Okay? So, yeah. Ayan mga kababayan ko. Naku, may naniniwala pa ba kay Trillanes mga kababayan ko? Bobo na lang ang naniniwala dito eh. Di matitinag Marine sa'yo, Trililing. Imbestigahan na sila para tapos ng laban. Bakit ayaw imbestigahan kasi ni Ping Lacson ito? Kwento mo sa pagong. Caroline Punit. Trililing, wala ka na sa Senado. Talunan ka na, wala nang maniniwala sa'yo. Kwento mo na lang sa pagong. Marami na kaming alam tungkol sa'yo. Napakasinungaling mong tao, isa kang demonyo, napaka walang ya. Ayan, sabi ni Mark Mosso.
Ayan, tignan nyo mga kababayan. Believe ako kay Trililing. Consistent ang pagsisinungaling, halaka. He's happy giving me Miles, halaka. Kanya-kanyang siraan yung kredibilidad kung sino ang papanigan ng batas. Yan ang panalo, ganun din ang labanan ng matibay na ebidensya. Lahat ng kaso na sinampa puro basura, kaya pinakidnap mo na lang si Digong. Lahat kayo, hangal lahat kayo sinungaling, halaka. Mga kababayan ko, yari na. Sino kayo nagsasabi na totoo? Plano po ninyong pagsasampa ng gusto na cyber. Paano ninyong sisipin na makikita ng publiko bilang pananakit ko? Di anong gagawin ko? Lulunukin ko yung mga kasalingan nila. Di ba? Dapat alam nila yung pinasok nila. Na pagka Anong sabi mga kababayan? Wait lang ha. Ulitin natin. di anong gagawin ko? Lulunukin ko yung mga kasalingan nila. Yun po bang information na yun ay natanggap ninyo after nilang mag-appear sa inyo? Yes. Apo. So yun po yun. Okay? So, yeah. Sa plano po ninyong pagsasampa ng gusto na cyber. Paano ninyong sisipin na makikita ng publiko bilang pananakit ko? Di anong gagawin ko? Lulunukin ko yung mga kasalingan nila. Di ba? Dapat alam nila yung pinasok nila. Na pagka gumawa sila ng ganyan, merong consequences yan. Di ba? Hindi pwedeng gano'n na lang, magpe-press con ka tapos gigibain mo yung mga reputasyon ng iba't ibang tao tapos okay ka lang, uuwi ka kung magkano man yung na ipangako sa'yo. Dala mo. O mga kababayan, bakit ayaw investigahan ni Ping Lacson? 'Di ba? Bakit hinaharang ni Lacson yung 18 Marines? Ayaw niyang investigahan. Kung totoo na nagsisinungaling sila, ba't ayaw buksan ang investigation ng Blue Ribbon Committee? 'Di ba mga kababayan ko, halaka, yari na. Makikita talaga ang taong nagsisinungaling dito. Hindi pwede gano'n. Ganun lang po yan. Parang pagkakakilan sir nung sinabi niyo kulang o nagkaroon sa mga grupo sa grupo to para lumabas. Hindi ko na lang muna ipe-preempt pero lalabas siya within the next Sir, few nasabi days. ba nila yung amount? Magkano yung in-offer sa kanila? Sinabi nung mga dating kasamahan nila. Magkano sir yung figure? Hindi. Basta hindi ko na lang muna ipe-preempt. Darating tayo dyan at may ongoing investigation. Senator, Okay. yung babaliktad dun sa 18, Meron. okay. Meron dun sa 18, tapos meron dun sa mga dati nilang kasamahan. Ito yung sinasabing 100. I'm not sure. Basta meron mga ganyan. Darating tayo sa punto na yon na ilalabas nila kung ano talaga yung totoong storya na nasa likod nung presko na yon. Okay? So, hindi ko muna sasabihin. Sila po yung ginagpira. Ayan mga kababayan, sa tingin nyo babaliktad ang 18 Marines mga kababayan? Kanino kayo maniniwala? Kay Trillanes na matagal nang nabuko sa kanyang kasinungalingan? O sa 18 na sundalo na pare-pareho ng sinasabi tungkol kay Trillanes at sa mga sangkot sa mali-malitang basura na 1,805 billion po ito, na ayaw naman investigahan ni Ping Lacson kay nasupalpak ni Marcoleta. Kasi nga hinaharang niya. Sino ba talaga? Kanino ba maniniwala ang taong bayan? Kay Trillanes na nagpakidnap kay Tatay Digong? O sa 18 Marines na nagsasabi na merong nakawang nangyari, nasangkot ang pangalan ng mga kilalang politiko gaya ng senador na si Tito Soto, si Erwin Tulfo nung congressman nakatanggap ng mali-malitang bag o mali-malitang pera, at ngayon din na senador na meron din daw. Yan ang sinasabi ng 18 Marines mga kababayan ko. Anong masasabi nyo? Bakit ayaw investigahan ni Ping Lacson? Ano ang mga kwento ng mga istorya ng mga kabalbalang ito mga kababayan? Kanino tayo maniniwala? Sa 18 Marines o kay Trillanes? Mag-comment po kayo. Okay po? I-like, i-share po at subscribe ang ating YouTube channel. Salamat po.